kagipitan sa mga pangangailangan. Talagang lapang. Kaya nga, tama yung sabi ni Medi na transform na yung isip natin. At kailangan lang talaga ilalaban ng natin yung isip natin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Isa talagang wala nang mapagkunan. Isa nga, pagbili na lang nga ng gamot doon mag-testing. Kailangan pamili. Pero makikita mo pa rin si Lord pa rin na nagpuprovide. No? Kaya ngayong gabi ay simple ang message na ito. Alam natin ang verse na ito, pero ito yung nireveal ng ating Panginoon. Ang title niya, God will supply all your needs. Ulitin ko yung title na, God will supply all your needs. Ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo mga parents, iba kasi yung pangangailangan na, lalo na kung may mga pinag-aaral ka, meron kang maintenance, meron kang mga binabayaran, mga tustusin sa araw-araw. Hindi naman maaaring hindi natin itawid yan, kailangan natin itawid. Kasi muna transform na yung mindset natin. Ang kailangan lamang natin ay yung nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yan, na rin yung testimony ni Brother Robert na talaga yung ties, hilangin talaga yung sigla niya. Nagamitin niya sa ibang kaparaanan. At minsan, mabibigyan mo na lang ng katuwiran yung kasalanan na Lord, alam ko naintindihan mo ko dahil may pangangailangan ako. Kailangan ko susan mo yung kaya. So, doon pa lang natin-testing. Kaya yung tithes natin sa totoo lang ay sa Panginoon. Hindi natin pwedeng kainin yun. At maraming beses na tayong sinubo. Pero pag tumupad tayo, naman ang sabi nga dito sa Philippians 4:19, si Pablo nagsalita nito, and my God shall supply all your need according to His riches in glory in Christ. Si Pablo bilang leader, namumuno, sinabi niya sa Philippians, sa mga taong mananampalataya, ang aking Diyos na pinaglilingkuran, siyang nagpo-provide ng lahat ng aking mga pangangailangan. So si Paul, pinangatawanan niya yun at sinampalatayanan niya na ang Panginoon ang kanyang provider. So si Paul, ano yan full-time worker yan. Sa Diyos, umaasa yan. Tapos yung kanyang puso, bilang isang disipulo, ay sold out. Kung baga sa madaling salita, nabubuhay yan sa presensya na ng Diyos. At kapit na kapit yun doon sa Panginoon. Tinatagin talagang buhay yan. At kung wala si Lord, hindi rin mabubuhay yan. At maraming tao kasi sa panahon ngayon, dala ng kapipitan, kaya nakakagawa ng masama. Dala rin ng kapipitan, kaya minsan, makakit sa alanganin na dapat pakita. Minsan nga, yung katawan, binibigay na. Aral ng matulungan yung pangangailangan. Kasi naghahanap din ng may makakakita. Para may katuwang sa presusin sa bahay, yung nakakita, maling tao. At yun po ang naging dahilan. Kaya nga, malinaw na ang sabi ni Paul, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ. Si Lord lang ang ating supplier. Hindi natin alam paano ang pamamaraan ng Diyos. Kasi pag si Lord ang supplier natin, tapos meron tayong pananampalataya, kailangan yung faith natin may gawa, may action,
Hindi lang iniwalan ko si Lord mag-provide. Pero wala ka namang ginagawa. Kailangan lang talaga, meron kang ginagawa na paraan. At si Lord naman ang magpapatulay. Alam naman ng Diyos ng Kristo. God knows every need we have. He is not only able to provide, but He also faithful to keep His promises. This verse reminds us that our provider is God, not our own strength. Huwag tayong manaman sa sarili natin struggle. Kasi ang pangako ng Diyos, pag sinalita niya, tinutupad niya. Sa buong buhay natin ng Diyos ay nanatiling kapal at hindi tayo binagawa. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon na nalalagay tayo sa mabibigat na problema sa ating pamilya, lalo na sa mga pangangailangan. So ang Lord ay ilusyon sa ating buhay. Kailangan lamang talagang yung salita niya ay dapat natin panghawakan ang kanyang mga pangako. Kaya nga malimit kong sinasabi, meditate the word of God daily. Para meron tayong bala na nasa isip natin, yun ang gagamitin natin laban sa lahat ng ating pangangailangan. Lalo na pag may mga kailangan tayo. Wala naman tayong aasahan, hindi ang Diyos. Kaya nga malinaw na ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng ating kailangan. Number one, God is our provider. Pag empty ang tao, tapos wala kang pakinig, magaling kang bumigay. Minsan nga, pag madami ka ng utang, ubus ka na sa utang, maisipan mo na magpakamatay. Minsan talagang tulala ka na, para ka ng zombie naglalakad sa daan. Out of the contest na iniisipan mo kasi nakatulog ka rin sa lahat ng mga kailangan. Yun yung problema. At yung mindset natin, baka mag-transform na yan, kailangan talaga dumaan sa butas ng karay pagdating sa larangan ng pagsubok. Wala namang hindi ito pwede dumaan sa pagsubok. Kailangan daanan natin yun. Kaya nga si Lord niya ang makakapag-provide ng ating mga kailangan at ng mga pangako. Kasi pinapaalala na lamang ng Diyos sa atin na itong mga salita niya, itong mga pangako niya, ang magpapaalala sa atin at sasamahan tayo ng banal na Espiritu. Sabi nga, God is our provider. And number one, sabi ron, God knows what we need. Alam ng Diyos ang ating mga kailangan. Ako maraming beses ko na nasuruhan. Nang namatay si Mrs., higit 1 milyon na babayaran sa Malox. Ngayon, kung tignan mo in point of view, parang hindi kakayanin talaga eh. Akin mo, hindi kakayanin. Pero wala ka magawa eh. Kung baga sa no way out na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Basta narinig ko na lang, sabi ng ako ng mga anak, relax ka na lang dyan pa. Kami na lang ang gagalaw. So silang sinanganin, silang gumalaw. At lahat ng kung ano yung papasok sa isip nila na i-reveal ni Lord sa kanila, yun na ano. Yun ang kanilang sinusunod. Kaya alam ng Diyos yung ating pangangailangan. God knows what we need. Pangalawa, He provides at the right time. May tamang oras yun eh. Oo, may tamang oras yun. May time lang yung kay Lord. Pag nasa tamang oras yun, panalo ka talaga, makikita mo yung way ng God, paano ito makakatulong.
ating mga pangangailangan. So ulitin ko lang para malinaw yung ating ano. Number one, God is our provider. God knows what we need. At ito pong sumunod, He provides at the right time. So, ang Diyos lang ang nakakapag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Although may panghihina, pero pag sinabi ng Lord sa iyo at naalala mo yung pangakunan at ikaw na yung salita, Lord, bahala ka na. Kung saan yung agos mo, doon na lang ako. So, kailangan lang natin magtiwala at magpati-anod sa presence ng Panginoon. At ang sumunod, sabi ron, we can trust Him in every situation. Kasi yung laban talaga ay matindi. Ikaw ba na nakaharap ka sa mahigit sa milyon na kabayarin. Tapos sa dialysis ni Mrs. 3 times a week, 10K ng 10K sa milyon bago pupulutin. Minsan nga, nagulat ako, nag-usap ko sa lahat ng leader, mga panahon. Nung nabibilang siya, sabi na isa sa mga leader ko, yung lahat na yung income na yan, ba't hindi pa ibigay kay pastor yan para bayaran yung dialysis ni pastor? O, di galing lang yung binigay yun. Galing yan po. Gano'n na nangyari, mga doktong-doktong ba? So, si Lord ang gumagawa ng kaparaanan pag tayo nasa pagitan. Huwag lang tayo panghihinaan ng Lord. Pero ang totoo, pag ikaw talaga ay nagbaon sa utang, nagbaon sa problema, nagbaon sa kapanlangan, sa dalangin ang sabihin ng Lord, tuloy mo na ako. Kahapon na ng linggo, sabi ni Tatay Lidoy sa akin, Pastor, gusto ko ng mga tayo. Diretso sinabi niya. Sabi ko sa kanya, huwag mo muna isipin niya. Sabi niya, Pastor, hindi ko na kaya, pinilit ko na pumunta dito. Yan sabi niya. Ngayon sabi ko sa kanya, humingi ka muna ng tawad sa mga anak mo, sa asawa mo. At huwag mo na silang hintayin na sila pa yung hihingi ng tawad sa iyo. Ikaw na. Kasi yung nalalagay mo ng buhay, bonus na lang yan. Kasi 75 na lang. Lagpas ka na doon sa mayroon ka ng 5 taong bonus. Eh hanggang 70 na lang sa Bible ang buhay ng tao. Pagka 71, 72, 73, ni-increase ka pa, ibig sabihin, binibiyayaan ka pa ng Panginoon. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Kaya yung iba umaabot ng 100 years. Kasi, ini-extend talaga ng Lord. Ibig sabihin, kaya pa ng katawan. Pero sabi ko kay Tatay Lidoy, malayo pa pa. Baka meron ka pang 5 years na future. Kaya, yung bahay mo na pinatahan ng ibenta, hindi mo na sa kanila yan. Hindi mo matagala yan sa kabilang buhay. Basta intindihin mo yung sarili mo. Mag-move on ka na. At sabihin mo sa kanila na hindi ka naging perfecto naman. At marami kang mga kakukulang. Okay, talagang bumaba ka na at hindi ka nagkakaroon. So, yun yung advice ko sa kanya. Pero sa lahat ng sitwasyon, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Masabi ba natin Amen? Amen. Kaya nasabi nga ng Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Sapat na si Jesus, ang Panginoon sa atin. Kasi siya naman talaga ang pinagmumulan ng pangangailangan. Siya ang source ng ating mga resources at wala ng iba. Nasa atin na lamang kung tayo ay magiging tapat sa pagbibigay. Mas matindi yung wala ka na, nagbibigay ka na. Marami ka na utang, nagtatays ka pa. Marami ka na alalahanin, nagtatays ka pa. So nakikita tayo ng Lord. Kung tutuusin, yung itatays mo, kulang yan sa pambayad ng check-up mo sa araw. Ay yung hinihingi lang sa'yo ng Lord, ibigay mo at ibalik mo yung tithes niya kasi siya may atin. Masabi ba natin, si Lord lang
sapat na. Trust God instead of worrying. Magtiwala tayo sa Panginoon instead na tayo ay mag-alala. Mabalisa sa lahat ng ating mga pangangailangan. Number 2, God supplies every need. God provides spiritual needs. Ang importante kasi, meron tayong espiritu eh. Yung spirit natin, yan yung sumasagap ng salita ng Diyos papasok sa spirit natin. Kaya yung kaluluwa natin, pagod, nakakapagpahinga, nakakapag-relax. Kasi yung spirit na meron tayo, yun talaga ang naboborn again, hindi yung kaluluwa, kundi yung spirit na meron tayo na binigay ng Panginoon, kaya ang kaluluwa natin tulog, napatay. Kasi hiningihan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kaluluwa ng tao. Kaya binibigay. Kaya yung akala natin minsan, guni-guni lang, pero meron tayong naririnig na salita ng Diyos. At yun ay ang Espiritu natin na nakakunik sa Panginoon. Kaya nga yung salita ng Diyos, yun ang magpapalakas sa atin para tayo ay makakain ng salita ng Panginoon. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay yung salita ng Diyos sa ating kaluluwa, kundi ang mga namumutawi sa bibig niya. God provides physical needs sa ating mga pangangailangan. Lalo na kung tayo ay meron tayong quarterly check-up, may mga karamdaman tayo, pero magtataka ka, buhay ka pa. Bakit? Kasi transform na yung mindset. At yung mga miracle na nararamdaman natin, ang Diyos ang nagpapadala niya. Kasi yung katawan natin, tumatanda yan eh. Natural lang na magkaroon yan ng karamdaman. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa Bible na, anak, hindi ka magkakasakit kahit kailanman. Wala siyang sinabi gano'n. Ang sinabi niya lang, anak, pag nagkasakit ka, pagagalingin kita. Maraming tao may sakit pero umakot ka ng 20 years. Sa edad nila yun, magulat sila, umabot sila ng 95. 20 years sila may sakit pero buhay. Lalakad, makain, may konting lakas pa, nakapag-servo pa. Malaban sila. So, ang spiritual needs natin, ang magpupunulan ay ang salita ng Diyos. Kung ipapakumpuli natin sa Panginoon yung ating kaluluwa. Pangalawa, yung ating physical needs. Ang himala ng Panginoon, yun yung dapat nating maranasan. So, yung cancer, lumagaling. Yung myoma, lumagaling. Yung cancer sa dugo, lumagaling. Kapag hindi mo ka-oras at meron pang ipapagawa sa iyo ang Panginoon, hindi mo ka-oras. Ibig sabihin, may miracle na nangyayari sa buhay natin. Sabi ka natin, pero, Brother Peter, hindi na umaatake yung epilepsy, no? O, ilang buwan na, na taon pa. Hindi naman nakuha sa tsamba yan sa ikapulay. Iyon yung faith eh. Kaya yung mga tao nagkakalim. Kaya yung mga tao nagkakalis. Kasi alam nila na mayroon gagawin siguro sa buhay. Kaya sa araw nakakita na nagkalim ka ng santol, automatic mo nung araw yung tutulog. Yung kayo yung tinatanim mo sa God's time, tutulog, magpupunod. At mangyayari ang kalooban ng Panginoon. At yung panguli, God provides emotionally. God provides emotional and daily needs. Yung emotion natin, yung soul natin ba? May emotion yun eh. Umiiyak yun eh. May nararamdaman yun eh. So yung ipo-provide ng Diyos ang needs natin emotionally, physically, mentally, and spiritually and financially. So, ang Lord ang talagang mag-provide dito.
natin isipin yung problema, isipin mo yan, makapagod ka lang. Lalo na kung hindi mo naman kaya ng lupasin, eh, hayaan mo na si Lord. Basta sunod ka lang sa instruction ng Panginoon. Yun po yung kailangan natin. Sabi nga, sa application ng buhay natin, put God first and trust Him to take care of your needs. Unahin mo ang Diyos, hanapin mo siya, at siya ang tutugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Pupunuan niya yung aking mga pangangailangan. Siya yung magpupuno. Kailangan na natin sumunod sa ating Panginoon. Yun ang gusto niya. Kaya si Lord ang nagsusupply ang ating pangangailangan. Pangatlo, God's resources never run out. Ibig sabihin, ang Diyos na nagbibigay ng resources sa atin, kailanman ay hindi maaaring mawala. Hindi yan basta tatakbo lang niya. Siya yung nagpapamalakad niya. Siya yung talagang unstoppable in blessing. Ganon siya kumilos. God's riches are unlimited. Yung kanyang pagyaman o kanyang kayamanan ay hindi nalilimitahan. So, mapakita talaga ni Lord yan sa buhay natin. Yung imposible, pwede naman maging possible yan. Para makita natin kung paano siya minsan naalala ko noong araw, naalala ko noong araw yung kaputihan ng Panginoon. Na itong anak kong babae, tsaka itong namugang ko, namatay yung ganyan ni Joel. Eh, meron malaking grocery yun. Malaking grocery. Eh, yung panahon na yun, nag-o-office na itong anak ko, pakabago-bago ka lang. Eh, namatay yun. Sabi ng anak ng babae sa nanay niya, eh, ang church nandun pa sa kabila. Ikaw na kaya mag-manage dito? Ikaw na mag-manage. Sige. Pero tatanungin ko muna yung papa mo kasi alam mo, kakalag yun eh. Hindi pa kaya yun. Pero baka sa akin ko. Tinanong ako. Pero binigyan niya ako ng salita. Sabi niya, basta yung Merkules, tsaka yung Linggo, tsaka yung Friday, ilalaan ko naman yung para ng church. Maghahati na naman. Eh, daot ako sa ganun. Ay yung tindahan, ay ano na yun eh. Nanay kasi, dala rin yung pangangailangan. Yung tindahan na yun, parang ano yun eh, parang 7-Eleven ba. Ngayon sabi ko sa asawa ko, yung tindahan na yan, yan ang makakalayo sa iyo sa Panginoon. Hindi yan ang linya natin. Aniwala ka sa akin. So, pinayagan ko, ito namang anak ko, pagtuwa siya, nawala na yung Merkules, nawala na yung Friday, nawala na yung Linggo. Ako na lang yung bumagiro sa simbahan. Tapos nung umuwi ako, kasi dyan ako natutulog sa church, umuwi ako, natulak ako. Puno ang tindahan, ang mga imported na alam, yung mga consignment na ice cream. Talagang kumikita naman yung tindahan. Kaya lang, kumikita ang tindahan, pero ang nabubuhay, mga ulay. Kaya nung nandun ako, umuwi ako, pumatok yung Dubai. Andiyan ba si Mrs. Lawak? May naghanap siya. Pero alam ko na, ilang Bombay yung apat? Apat na Bombay. 1-2 ng 1-2. Walang po lang ng awa-awa. 1-2 ng 1-2. Sabi ko naman, maubos yung Bombay. Nawala ka sa akin. Maubos yung tinda mo lahat yan. Hindi ka patapos sa Bombay. 5,000 ang renta, tindahan. Ilaw, tubig, tapos yung second floor, pa kami nakatira.
Cavite yun. Tapos sabi ko, ewan ko ba, araw lang ng talo, at pagkatalo, malis na ako, punta na ako sa church. Lumipas ka ng linggo ng message na yung aking panganay ko pa, umuwi ka. Sinama, kami kumakatok. Nakakatok na. Magtatago na papatay ng ilaw. So, ibig sabihin, pag merong dumating, naniningil, tago na. At hanggang dumating na yung dahil sa utang, sa dami ng utang na sa buhay, pati doon sa rental, mula po dito sa Vito Cruz, hanggang doon sa Kulay, diyan sa papuntang Abilita. Muntik niyang talo ninyo. May bulong na eh. May bulong na. Yung time na yun, nag-pray ako. Kasi alam ko na yung nangyayari. Nagulat na lang ako eh. Pag-isip ko naman dahil araw, nag-pray ako, nasa tabi ko. Nasa tabi ko. Kaya sabi niya sa akin, anong gagawin ko? Mamili ka. Dalawa lang pamimilian ko sa'yo. Isarado ang tindahan o isarado ang simbahan. Pero meron muna ako sasabihin sa'yo. Pag pinili mo ang tindahan at isasarado natin ang simbahan, huwag mo nang asahan yung buhay ko. Yung nakikita mo maganda sa akin. Huwag mo kong asahan ito. So, kaya nag-isip. Pinili niya ngayong tindahan. Sige, sarado na natin. O, sarado na natin. Pero huwag ka na pupunta sa tindahan. Ako ang aayos niya. So, ganun ngayon nangyari. Nanalangin ako kayo. Katakot-takot ako sa prayer. Pagdating doon, kailan ko yung mga pamilya ko. At yung mga anak pati ang aking babae, pinausap ko. Yung mga bumbay, uhurmentado na eh. Tapos mayroong isang, yung baliktad na eh, sa hadit, ako yung ipabarangay, yung apat na bumbay, yung pinabarangay ko. Para magharap-harap na kami, makakapos sa lahat. Okay, in short, natapos ang lahat, yung tatlong bumbay, umulog na sabi ko, Pastor, ako tigil niya. Hindi na ako asa ito tayo sa akin. Kasi makarayan. Okay na okay, tatamagi. Eh yung isang Roger, na bumbay, talagang tas palinga ako, yung Punilos. Talagang kukunin niya, kukunin. 23K lang naman yung utang. Hindi ko alam yung chairman, ay kunin. So, ganun nga yung nangyari. At sabi ko sa bumbay, makapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya kasi lagi sinusunod yung anak ko, yung kisip. Kaya sabi ko, Roger, hindi ko alam doon na doon yung chairman. Roger, lagi mo pinag-iinitan yung anak kong bataan. Pag yan, nakulang, kung nangyari dyan, tumakbo ka lang kami dito. Sisilingin kita. Nalilipot pa kita. Yung utang ng 23 sa akin, sisingin ka ng 200,000 sa akin. Hindi na kaibig eh. Nahihimik. So, nakapapayag ako dun ng mga 4 na buwan ng 2,000. Tapos hindi ako nakalitaw ng 2 buwan kasi nga busy ako ng panahon na yun. Magsisimula na ako sa G12. Nang bumalik ako doon para magbayad, sabi na kanila ko, ginagawa mo dito, magtubayan dapat kayo tubayan. Kakalimutan ko sabihin sa'yo, nakulunta yung Bombay na Roger. Tapos pinakalit. Ha? Oo, pinakalit na Roger. So, pagdating ko yung sabi ng chairman sa akin, sabi na yung pastor, so, lahat ng yan, lahat ng utang, lahat ng laban ng tindahan, para mga kamamahalin ka na, tinatla ko lahat. Pinit ako lahat. Hindi ako sa problema. So, bumalik ako dito yan, nandito na kami noon, parang hindi pa pa yakap yung business ko eh. Sabi sa akin, salamat sa tulong mo. Hindi ko kasi nakikinig sa akin. Hindi yan ang linya natin. Hindi tayo maguguto. Hindi tayo magugutumin na tayo ang maniwala ka. Basta mag-focus tayo sa trabaho, hindi ko lang ng Lord sa. So, ganun yan.
Ang lagi niyang pakwentuhan yung nanay nito. Bibir, silang dalawa niya nag-uusap lagi ng pastor. Kaya salamat sa Panginoon na overcome ko yun. Kaya sa mag-asawa, pagdating sa problema, huwag hayaan na ang asawa mo sisipin mo. Isipin mo yung solusyon. Paano mo i-resolve yung problema ng dalawa. So yun, noon, hanggang matapos yung problema. Doon ko nakita yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya, pag may mga problema tayo, pag walang problema, wala tayong pala. Kaya kailangan harapin natin yung mga problema. God's riches are unlimited. Pangalawa, His blessings are greater than our problems. Minsan talaga yung problema, pangit, pinapaganda ni Lord. Yung gawa ng demonyo, pinaganda ni Lord, ginawang blessing yung mga problema. Kasi doon natin makikita yung goodness ng ating Panginoon. His provision comes through Jesus Christ. Ibig sabihin, si Lord, ang provision natin ay darating para tutunan ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. And Ephesians 3:20, sulat na lang, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Pupunuan ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Basta magtiwala. Kasama kasi yan sa ating buhay. Diyan kumikilos ang ating Panginoon. Ang-apat, yung pinakapulit, our response to God's provision. Pag si Lord ang tumutugtog sa lahat ng ating pangangailangan, nandun dyan, be thankful. Laging magpasalamat. Maliit o malaki ng blessing na pinakasya ng Panginoon sa atin. Be thankful. Pangalawa, trust God daily sa buhay natin to sa araw-araw. Siya lang yung kapahingahan natin para matutunan yung ating pangangailangan. Pangatlo, be generous to others. Yung nagtatanim ka, yung nagbibigay, hindi ibig sabihin Pastor, hindi ko ka magbigay ng malaki. Hindi naman sa laki yan. Hindi naman sa liit yan. Kung ano ang laban na gusto. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Itanin mo, gawin mo. Huwag mong ipagpaliban. Ngayon mo na yung gawin mo. At ang sabi pa rin, give God all the glory. Ibigay mo ang kaluwalhatian sa Panginoon. Masabi ko natin, amen. And last verse, 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Kaya nga, ang Diyos hindi nauubusan ng biyaya at ng kasiglahan at napupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Ang challenge dito, mayroong tatlong bagay na makita natin. Letter A, are you trusting God with your needs? Tayo ba ay nakitiwala sa Diyos natin? Are you trusting God with your needs? Letter B, are you seeking Him first? And letter C, will you believe His promise today? So yung tatlong yan yung challenge ng Lord sa atin. Kaya nga, ang pag-provide ni Lord sa lahat ng ating pangangailangan, pagtiwalaan lang natin siya. Minsan, yung tatay kayo, nakahanap ko, hindi ka na church, wala akong maibibigay. Kahit wala ka, kahit sino wala ka, yung katawan mo ang ibigay mo magsimba. O kaya, Panginoon, bigyan mo ko ng pambigay. Ibigyan ka, sabi nga ng Bible, hindi kasi kayo humihingi ng pagkakalin ninyo. So, manghingi kayo, ibibigay yan ng Lord. Importante, alam ng Diyos yung laman ng ating puso. Masabi ba natin, amen? Kahit manalangin. Lord, maraming salamat sa gabi nito. Kami po ay minsan nahaharap kami sa mga pangangailangan. Nahaharap kami sa mga pagsubok, nahaharap kami sa
problema, sa mga sakit at karamdaman. Minsan hindi na namin alam ang aming gagawin. Pero ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Yung ibon, hindi mo pinabayaan, binubusog mo at ikaw ang nagpo-provide. Kami pa kaya mayroong mga kaluluwa sa buhay namin ito. Kaya patuloy po kayong magintala sa buhay ng bawat isa. Kaya po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, magmula po kay Brother Robert, kay Sister Melissa, pakalain ang buhay ng mag-asawa. Patuloy kang maghari sa kanilang buhay kasama ng kanilang mga anak. Si Brother Rudy, Sister Mary, kasama ng kanilang mga anak, manugang, apo, maging sa kanilang kalusugan. Lord, kayo po ang mag-miracle at mag-provide sa kanila. Si Edward at si Mabel. Si Mabel, Panginoon, yung mga nararamdaman niya sa kanyang kalusugan. Gamitin mo yan, Panginoon, na mayroong miracle sa katawan niya. At maglingkod sa iyong pangalan na magkakisa sila ang isa. I-bless mo rin, Panginoon, ang buhay ni Peter at ni Joey sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, sa inaharap nila sa mga pangangailangan, magkaroon ng financial miracle sa buhay nila sa Panginoon. At ikaw ang pala, Panginoon. Maging kay Gideon, kay Sister Marina, Panginoon, kay Liway, Hallelujah, at patuloy kang pumilos sa buhay ng iyong mga anak. Maging sa lahat na narito, na hindi mo nabanggit ang kanilang mga pangalan, i-bless mo yung kanilang mga buhay. At patuloy kang pangusap, Panginoon. I-bless mo ang iyong mga anak, maging sa buhay ni Gideon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Ay ikaw ang makikita. At patuloy ka nilang maranasan. Ibukas mo ang mga pintuan ng pagpapala na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami sa isang bagong buhay, bagong pag-asa, at sa iyong salita na dumaan sa aming buhay at marinig. Sa pangalan ko ni Jesus at sa pangubay ng Holy Spirit. Amen and amen.